this is Babylin and welcome po sa aking YouTube channel. Ayan, today nga pag-uusapan na naman po natin ang panibagong topic as you can see on the title below. Dahil marami nga pong nagtatanong at nagre-request kung paano nga ba at kung ano nga ba ang tips para maiwasan nga yung pregnancy, lalo na nga po doon sa mga hindi pa po ready. Well, tama po ang video na inyong kinlik dahil tatalakayin nga po natin kung ano nga ba ang mga paraan para maiwasan nga ang pregnancy. Kaya sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pwede niyo po akong i-subscribe para marami po kayong mga information pa rin na makuha, and also you can use it in the future or pwede niyo ring ma-share sa iba. Simulan na nga po natin kung ano nga ba ang mga paraan para maiwasan ang pagbubuntis na walang gamit na contraceptive. Ang natural birth control or natural family planning ay isa nga pong pamamaraan para maiwasan ang pagbubuntis na walang ginagamit na contraceptives. Kagaya nga ng pills, condoms, at IUD. Una na nga po dito ay ang calendar method. Pero tandaan po natin, ang calendar method ay nag-work lang po sa mga regular ang dalaw or hindi po pumapalya buwan-buwan. Kaya kapag gumamit ka nga ng calendar method, ay dapat obserbahan mo ang iyong regla sa loob ng 6 months. Ito ay upang makita mo kung gaano nga kahaba ang iyong cycle. Kaya kung mas maiksi sa 27 days ang iyong cycle, ay hindi mo magagamit ang calendar method. Kaya wait lang, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gamitin ang calendar method. Dahil pwede mo ngang malaman kung kailan ang una at huling fertile days mo sa pamamagitan ng pagtukoy ng pinakamaikli at pinakamahabang cycle sa loob ng 6 months. Halimbawa, ang pinakamaikling cycle ay 27 days at ang pinakamahabang cycle is 30 days. Bawasan nyo lang po ng 18 ang shortest cycle at 11 ang longest cycle. By the way, ang cycle nga po is kung kailan darating yung next mo na menstruation. Ito yung tumutukoy kung ilang days bago dumating yung next mo na cycle. For example, 27 days cycle, automatic deduct mo siya ng 18 equals 9. So, that 9, yan po yung next date na pwede kang maging fertile. So, dapat iwasan yung any sexual activities. So, 9 up to that week ay bawal. And then, ang longest cycle naman is 30 days. So, mag-minus ka lang ng 11 equals 19 nga po. So, within that day, for the next month, 19 up to that week, bawal nga rin po yung sexual intercourse. Kasi tandaan nga po natin, ang fertile days ay nagtatagal po siya ng almost 1 week. Next nga po is ang pag-predict ng basal body temperature. So, dapat kayo nga po ay may thermometer para gamitin sa method na ito. Dahil ang body temperature nga ng isang babae kapag malapit na ang kanyang ovulation, it means lumalabas or lalabas pa lang yung egg cell at mag-o-ovulate na, ay bumababa ng kalahating centigrade. At tumataas naman ito kapag nag-ovulate na ang babae. Meaning, kapag nakapag-ovulate na, ay lumabas na nga po yung egg cell at tumatravel na nga po ito. At naghihintay na lang ng fertilization. Mas mabisa nga pong kumuha ng body temperature ang babae kapag umaga or yung unang pagbangon niya po at kukuha siya ng body temperature. Kaya hindi ka dapat makapagkaroon ng sexual intercourse hanggang 3 to 4 days bago nga po ito tumaas dahil nga nag-o-ovulate ka pa. Next is ang cervical mucus method. Ito nga po yung mga discharges na lumalabas. So, nagbibigay din siya ng sign kung kailan ka mag-ovulate at kung kailan ang iyong fertile days. So, pwede mo rin matrack kung kailan siya darat. Kapag lumabas nga ang discharge na ito, ay iwasan mong makipagkaroon ng sexual intercourse ng 3 to 4 days. So, ito ay clear and white and super sticky siya. So, dapat nyo yung iwasan. Kaya kung gusto nyong maging epektibo ang pamamaraan na ito, which is ang natural way, ay gamitin po itong maigi at pwede rin po kayong mag-research pa ulit kung ano nga ba ang pwede pang gawin. So, thank you for watching this video. I hope kung patulong and sana kayo ma-like and ma-share and ma-subscribe. Thank you!